kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo ang sasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Pumalag ang asawa ni Cabral at nagwala. Ayaw umano niya na ipa-autopsy ang kanyang asawa. At silpon na hinahanap ng gobyernong Marcos na ayon kay John Vic, hawak daw ng pamilya ni Cabral. Aba, sabi ng asawa, hindi daw niya hawak. Wala daw mga kagamitan ni Cabral na nandyan sa kanila. At ito mga kababayan ko, binunyag din po ng ombudsman na bumisita sa kanila si Cabral noong December 3. Ayan po, sila po mismo nagpost yan, nagpakita ng ebidensya na di umano'y bumisita si Cabral sa kanila. Ano pong ginagawa ho? Bago ang lahat, palike mo muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ang gulo na ng Pilipinas, no? Hindi mo na alam kung ano bang direksyon ng gobyerno ni nakangiwi ang panga. Lahat na lang. Puro panglilito, panggugulo. Ang gusto lang naman ho natin ay maganda ang takbo ng ating bansa. Subalit, nakakalungkot po ay puro lamang puot sakit ang nararamdaman ng mga Pilipino. Gaya ho nito, anak ng kamote, mapyang-mapya ang datingan. Mga sindikato, mga kurakot, nagtatablahan. Alam nyo po, kwento muna tayo ng kaunti lang. Naalala ko po yung war on drugs ni former President Duterte, no? Yung mga yung mga sindikato, mga drug lords, sila na po ang nagbabanatan. Sila na po nagpapatayan. Pero ito ngayon, kakaiba. Mga kurakot, mga miyembro ng mafia, sila na po nagtatablahan. Itong pagkamatay ho ni Cabral ay isang napaka-kontrobersya. At marami pong ang hindi kumbinsido sa sinasabi ng kanyang driver na ngayon ay person of interest na po. Pero ang Palacio de Polvoron, ito, nakikiramay. Nagdadrama si Auntie Claire. O pakinggan po natin yung kanilang drama, narito po. Former DPWH Undersecretary Cabral died last night after allegedly falling from a cliff. She's one of the key figures in the ongoing flood control probe. May comment po ba ang palasyo sa passing ni Yusek Cabral? Teka lang, ito, mas maganda to, mas maganda. Nasaan ba? Sorry ito. Nakikiramay ang Malacanang sa pamilya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nasa kamay na rin daw ng mga investigador kung ano ang magiging epekto ng pagkamatay ni Cabral sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ikinalungkot ng Malacanang ang pagpanaw ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral matapos mahulog mula sa isang bangin sa Benguet. Nakikiramay po tayo sa pamilya na naiwan po ni former Yusek Catalina Cabral. At nakakalungkot po ang nangyari. Pero yun po, muli nakikiramay po tayo. Sa pagtakbo ng investigasyon sa flood control probe, si Cabral ang itinuturong mastermind umano ng tinatawag na BBM o Baseline Balanced and Managed Parametric Formula sa allocable budget ng DPWH. Ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, tanging si Cabral ang nakakaunawa ng formulang ito. At kay Cabral din umano dumadaan ang lahat ng allocables sa mga kongresista. Bago madawit sa anomalyang ito, decorated engineer si Cabral. Sa profile ni Cabral sa National Irrigation Administration, makasaysayan daw ang pag-upo ng 63-year-old na inhinyero bilang unang babaeng undersecretary sa isang male-dominated field gaya ng DPWH. Si Cabral din daw ang kauna-unahang babaeng pangulo ng Philippine Institute of Civil Engineers. Bukod sa mga parangal kay Cabral dito sa Pilipinas, ilang beses na rin itong na-nominate bilang civil engineer.
Isa ring commissioned reservist ng AFP si Cabral na may ranggong Lieutenant Colonel. At sa pagkilala kay Cabral ng iba't ibang organisasyon, ibinahagi ni Cabral ang impormasyong ito tungkol sa kanya. Biggest phobia. Heights? Heights? Sa report ng pulis, nahulog umano si Cabral sa kahabaan ng Cannon Road sa Tuba, Benguet at namataang wala ng malay 20 to 30 meters down. Sa patuloy na paghahalughog ng Billionaire News Channel, siniyasat namin ang umano'y relasyon ni Cabral sa isang dating managing officer ng construction company na Spider One Construction, si engineer at dating presidente rin ng PICE na si David Sanchez. Pinabulaanan ni Sanchez ang mga paratang na ito at sinabing magkaibigan lang sila ni Cabral bilang dating mga presidente ng PICE. Bago ang insidente, hindi na raw aktibo sa PICE si Cabral at hindi na rin daw nakausap ni Sanchez, kaya ikinagulat nito ang kanyang pagkamatay. Yes, magkasama kami sa PICE and sa organization. We know each other, pareho kaming past presidents eh. We are all national officers. Ang Spider One Construction ay nakapangalan na ngayon sa isang engineer Edna Doliaga. Sa nakuha naming dokumento, inirehistro sa Extension Office ng Securities and Exchange Commission ng Spider One sa ilalim ng mag-amang David at Michael Darren Sanchez. Pero ang principal location ng kumpanya ay nasa Cainta, Rizal. Tinanong natin kung may kaugnayan pa si Engineer Sanchez sa Spider One. Oh, I have interest but I'm not the managing officer. Anya, may shares pa rin siya pero hindi na sa kanya nakapangalan ang kumpanya. Gaya ng sinabi ni Sanchez sa ating panayam, pangalan niya ang nakapirma sa ilang dokumento ng DPWH projects sa mga taong 2018 at 2019. Ngayong taon naman, may 2 proyekto sa Cordillera ang Spider One na may kabuuang halaga ng 71.7 billion pesos. Ano man daw ang gawin ng mga investigating bodies sa kaugnayan ni Cabral sa flood control projects, nasa sa kanila na ito. Dahil lang pumanaw ang dating opisyal, wala naman daw nakabinbing kaso laban sa kanya ayon sa Malacanang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Tama, wala naman talagang kaso si Cabral At hindi pa sinampahan ng gobyerno. Baka siguro ang nangyayari, nagkaroon pa nag-arigluhan ba? Same with Saldico, diba? Nagka-arigluhan pa. Tapos sabi, bina-blackmail. Gusto ko yung pag-usapan muna natin yung sinabi ni Claire Castro. Nalulungkot daw ang palasyo sa pagpanaw ni Cabral. Naniwala kayo doon? Los nyo, Auntie Claire. Tingnan mo ha. Sino ba ang nakikinabang ngayon sa pagpanaw ni Cabral? Ang nakikinabang po ngayon na siyempre yung mga sindikato, yung mga kongresista at mga senador na nakatanggap ng allocables. BBM pala yung pangalan ng programa na yun, anak ng kamote, BBM, yung abbreviation. Sila ho yung makinabang. Sino ba yung tinuturo ni Saldico na naglilimas sa kaba ng bayan at mga insertion? Di ba si Bungit? Dinawit si Lisa, dinawit si Sandro. Di ba yung mag-ama at magpinsan? Yan po yung tinuro ni Sandro. Sila yung nakikinabang dito, wala na hong iba. Kaya yung sinasabi mo, Auntie Claire, na nalulungkot, mukhang hindi ho ako kumbinsido. Baka masaya pa nga eh. Eh naman talagang totoo, baka masaya pa. At ngayon, yung nakapagtataka ko, sabi ko nga, kung nung una kong kinontent po itong pagpanaw ni Cabral, dapat po sinecured nila ito, si Cabral. Kung totoo po silang gustong tapusin ang korupsyon at matukoy yung mastermind, sila na po mismo ang nagbigay ng security dito kay Cabral. Dahil si Cabral ang susi ng lahat ng mga allocables na ito po ay tinaguri ang pork barrel. Bagong pork barrel under Marcos admin, ito yung mga allocables, inaalok na mga pangalan palang alok. Tingnan mo, talagang pork barrel na pork barrel eh. Pero hindi po nila ito sinecure.
Bagkos nangyari pa ang ganitong insidente na nawalan pa ng buhay. Hindi pa natin ngayon matukoy-tukoy kung ano ba nangyayari. May foul play ba? Nag-suicide ba? No? Sabi ni John Vic, budol play, anak ng kagwang. Diyan nga ho po uminit ang ulo ng asawa ni Cabral. Pero bago po ang lahat, meron pong dating opisyal ng gobyerno na dismayado kasi bakit daw hinayaan ng gobyernong Marcos si Cabral na mangyari sa kanya ho ito. Nasa kanya lahat ang mga impormasyon. Mantakin mo hindi po yan kinasuhan, wala pang kaso. So parang under negosasyon pa. Si Cabral at ang gobyerno, pakinggan po muna natin ito. Punisyon na isang dating palace official ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kung bakit hinayaang mamatay si resigned Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral na sinasabing maraming alam sa anomalya sa flood control. Si MJ Modiharo sa report. Ikinagulantang ng marami ang pagkamatay kamakailan ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Huling nakitang buhay ang 63 anyos na si Cabral sa bahagi ng Cannon Road sa Benguet nang magpaiwan ito sa kanyang driver doon Huwebes ng hapon, December 18. Pagkakahulog ang tinitinang anggulo ng pagkamatay matapos itong matagpuan sa bangin sa Bued River. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, may mahalagang papel sa korupsyon sa flood control si Cabral. Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, questionable ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kung bakit nila pinabayaan ang dating Public Works Executive. Correct. Nagtataka ako, bakit itong Blue Ribbon Committee, itong Congressional Committee, itong ICI, di ba, supposed to be alam na nila na napakahalagang testigo ni si Cabral. Bakit hindi nila pinasailalim under police protective custody? Correct. Ni Panelo, maaagapan sana ang pagkamatay ni Cabral kung binabantayan ito ng mga pulis. Maliban na lamang kung Pero pinabayaan nila Para bang, kaya mo na, delikado tayong lahat dyan. Kaya mo na siyang mawala. Kaya hindi mo malaman kung suicide nga ba yun o pinatay. bilang dating Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership o PPP, pinangangasiwaan ni Cabral ang pagpaplano at pagsasapinal ng lahat ng infrastructure programs ng DPWH, pati na ang joint projects ng gobyerno at ng pribadong sektor. Kasama na ang mga anomalyang flood control projects, ang proponents nito, pati na ang budget insertions at ang mga nagsingit ng pondo ng gobyerno. Kaya sa mga natitirang testigo, giit ni Panelo, Dapat may police protective custody ang lahat ng mga testigo. Hindi mo na dapat yan hahayaang sa kanilang paglakad. Mag-isa sila. Kasi yung mga buhay niya, yung kalahating pa niya, nakabaon na sa hukay. samantala, nagkamo naman si Ito stop muna tayo dun. Gusto ko yung naisip ni Attorney Salpanilo. Dapat nasa ilalim ng police protected custody itong mga sangkot sa iskandalong korupsyon. Hindi nila inisip yun Dapat may kinalaman ka man o gaano ka kalaki na partisipasyon mo sa korupsyon, mahalaga po yung bawat statement ng mga witness. Dapat ito talaga protektado ng gobyerno, ng kapulisan. Kahit saan magpunta, dapat protected ka, na monitor ng gobyerno. Ang problema nga putang ina, bakit ka namin proteksyonan? Pag proteksyonan ka namin, madali pa kami sa'yo. Gusto nga namin, itulak ka sa bangin Tayo na kasi yung sindikato nasa gobyerno, di ba ho Sila ngayon ang magkasama. So yung mga kumakanta ngayon, yun yung binibira nila, kagaya ni Saldico. Si Saldico, hinahanap na rin ho yan Yung mga hindi umuuyon sa script, tinarantado nila. Kagaya ng Diskaya, putang ina, hindi naman umuuyon sa script. Ano ho nangyayari? Ayan, may kaso, kulong na. Nagulat nga tayo kay Diskaya. Tingnan mo si Diskaya, sa anong branch yung nagkaso? Sa Davao Occidental ba yun? Pero saan nililitis? Sa Cebu. Tangina talaga.
Ang galing talaga nagdiskarte ng gobyernong nakangiwi ang panga na to. Questionable talaga ho yan. Kahit sino magtatanong na bakit ano? Oh? Bakit pinabayaan nyo yung mga mahalagang witness? Sabi nyo, itong taong ito ay maraming alam. Siya ang magtuturo sa mga buwaya na naglilima sa kaban ng bayan na inaalok ng taba, sabi ni Senador Marcolita. Ang ina kasi, wala ho silang pakialam sa mga witness kung mapahamak kayo or hindi. Basta ang sarili namin ay ligtas. Putang ina, kung kay Tatay Digong pa yan, pagkamatay ni Cabral, sasabihin agad, EJK, anak ko mo. Ngayon, hindi ba ngayon EJK, mga padring buplaks? Tuloy po. Si Attorney Ferdinand Topacio ng Citizens Crime Watch kay Pangulong Bongbong Marcos na pangalanan ng mastermind sa insertions at anomalya sa flood control. Ani Topacio, kung hindi si Marcos Jr. ang mastermind, ay sino ang malaking nasa likod nito? Ba't hindi mo masabi? Hanggang ngayon, September pa yung ICI mo, hindi mo pa rin masabi. Are you not going to tell the Filipino people kung sinong dapat mahiya? Sino man dapat mahiya talaga dito? Kung hindi kayo, sinong dapat mahiya? Yung pinsan mo ba? Yung anak mo ba? Sinong dapat mahiya, Mr. President? Wala pang pahayag ang palasyo sa hamon na ito ni Attorney Topacio. Pero nauna nang giniit ng Malacanang na hindi makakalkal ang anomalya sa flood control kung hindi ito'y pinag-utos ng Pangulo. Para sa Diyos, Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Attorney Topacio, ikaw naman eh. Pangalanan. Bakit pangalanan nila? Pangalanan nila sarili nila. Mukhang mahirap yan, Attorney Topacio, yung hamon mo. Hair follicle drug test nga, hindi magawa. Ito pa kaya pangalanan. Hindi naman pwedeng pangalanan yung anak. Hindi naman pwedeng pangalanan yung pinsan. Lalong hindi pwedeng pangalanan yung asawa. At lalong hindi pwedeng pangalanan yung sarili niya. Kaya hindi po pwede. Ito, pag-usapan po natin yung sa ombudsman. Kasi nga, naglabas po ng dokumento, sila rin po nung naglabas, ombudsman din po, na nung December 3 ay pumunta si Cabral sa opisina ni Buying. Ito yung malaking palaisipan. Bakit pumunta si Cabral ng December 3 sa ombudsman? Anong ginagawa? Anong usapan nila ni Buying? Meron bang arigluhan? Tanong lang naman, kayo naman eh. Kasi yun, number 3 siya sa listahan. So, ibig sabihin, maaga siyang pumunta dun sa ombudsman kasi pangatlo siya. Ay, number 3? Hindi pala, sorry. Ba't iba ang number ng mga animal? Ay, ID number pala yan. ID number, so, for speech ba yan? 1, 2, 3. Pangatlo nga, sa listahan. Yung sa gilid, ID number. Bakit nandyan si Cabral? Bakit bumisita kay Bunying? Pagkatapos bumisita, haya na. Naitulak na. Naitulak na ng kamatayan sa bangin. Wala akong nagsabi, naitulak nino ha. Ito. Pakinggan po natin ang statement dyan ng ombudsman. Pakinggan mo muna natin to. Pinag-aaralan pa rin ng ombudsman kung paano hahabulin ng mga ari-arian ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral kasunod ng sinasabing pagpanaw nito matapos mahulog sa bangin. Git nito, nakikiramay sila sa pamilya pero tuloy daw ang investigasyon. Nakatutok si Salima Refran. Bago siya matagpo ang patay sa isang bangin sa Tuba, Benguet kagabi, humarap pa sa Office of the Ombudsman Prosecutors si dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. December 3 nang ipasabpina siya ng Ombudsman Prosecutors para humarap sa inquiry kaugnay ng mga maanomalyang flood control projects. She was willing to cooperate, but of course, during the preliminary talks, gusto lang muna niyang malaman kung ano yung mga information din laban sa kanya. Assuming that she was being guided also by her lawyers
not to give too much information at this point, no, when she was invited for questioning or inquiry. Nag-aalala ang ombudsman sa anumang impormasyon Teka lang, ito, doon muna tayo sa December 3. Pinasumpina pala nila, no? December 3. So, kinausap nila, no? O sabi, willing to cooperate itong si Cabral. Willing to cooperate naman pala, bakit pa tinulak ito sa kamatayan? Tinulak sa bangin. Wala po tayong binanggit na tinulak talaga siya. Natulak sa kamatayan, di ba? Dapat nung pagpunta ito yung sinasabi ni Atty. Salpanilo. Noong pagpunta dapat ninyo, papatawag ninyo kay Cabral, kung sinabi niya, willing mag-cooperate, doon palang nilagyan na po ninyo ng protection. Binigyan na po ninyo ng pulis upang yung kanyang buhay ay protektado. Kasi sindikato di ba? 1.2 trillion Pero pinabayaan po ninyo. So kaninong lapsis ito at kaninong kasalanan? Ay putang ina, hindi kasalanan ng gobyerno. Nagpakita pa kayo ng dokumento, nagiging proud pa kayo. Na kinausap po ninyo si Cabral, sinumpina ninyo, willing to cooperate, pero hindi ninyo pinoproteksyonan. maaaring hawak ni Cabral noong buhay pa. We need to preserve the integrity of all the information that she may have held while she was alive, and especially when she was the USEC of DPWH. Kabilang sa mga gusto sanang masilip ng ombudsman ang mga gadget ni Cabral. Kaya mag-a-apply ang ombudsman sa Sandigan Bayan ng cyber warrant para sa mga ito. Kailangan po talaga natin makuha agad-agad ang mga gadgets na ito, at the risk of them being altered, erased by family members or friends. And we afford all the respect and condolences to the family, the bereaved family, but there is this state interest that has to keep moving, and that is the investigation on the flood control. Kabilang sa mga posibleng hawak ni Cabral doon ay ang listahan ng mga proponent o mga pampabata sa likod ng insertions na kanyang ginawa sa budget. Siya po ang kausap ng maraming proponents dito sa mga projects na ito. So she was a very rich source of information with regards to who inserted certain projects which turned out to be ghost projects. Pinag-aaralan na ng ombudsman kung paano hahabulin ang mga ari-arian ni Cabral na maaaring ill-gotten wealth at mula sa mga flood control projects. Ill-gotten wealth hindi nga ninyo hindi nga ninyo ang tawag dyan, mabawi-bawi yung ill-gotten wealth ng pamilyang Marcos. Ninakaw nila Ito pa kaya kay Cabral, patay na si Cabral. Ito yung pinag-uusapan ngayon, pinagtatalunan. Yung kagamitan nga, kasama yung cellphone. Pero, sabi ng kamag-anak, wala yung cellphone sa amin Iisipin pa ba namin yung kagamitan kaysa yung katawan ng aming mahal sa buhay? Kaya nagkaroon ng komosyon kagahapon sa pagitan ng gobyerno at ang asawa ni Cabral. Pero bago po natin ipalabas yung video na talagang galit na galit, gigigil itong asawa ni Cabral, tingnan po natin yung bangin. Alam nyo, ito po yung bangin na kung saan ay nahulog daw, hinulog, wala pa namang konklusyon ang nangyayari kay Cabral. Ayan po yung bangin na yan Takot ka sa heights. Tsaka putang ina, malayo sa mga tao talaga Walang tao dyan Takot ka sa heights pero dyan ka pumunta sa mataas na lugar. Diba yung video niya? What is the biggest phobia in your life? Heights. Pero yan pa yung ikinamatay niya. Pero yung kanyang asawa, magulat ka,
Nagulat ako sa pahayag ng asawa eh. Wala daw foul plea, no? Walang foul plea na sinabi. At ayaw na nga ho magpa-autopsy. Kaya problema rin po ito, no? Kasi ang autopsy, tingnan mo ha, dito po kasi malalaman kung anong cause of death ng isang tao. Kunyari ito, mayroong tulakan, no? Malalaman ng science dyan kung tinulak or may puwersa. Kasi sabi man, takot siya sa heights, posibleng kinaladkad siya, papunta dyan, tinakot siya. Meron bang ganong pangyayari? Kaya mahalaga po yun eh. Kaso nga ang asawa, ayaw po talaga magpa-autopsy dahil alam mo yung autopsy, bubuksan talaga yung katawan, kawawang-kawawa yung bangkay, patay na nga, pinapatay pa. Kaya sabi po ni sabi ni Erese, mysterious na, mahiwaga pa, parang may malaking puzzle, parang nanonood na tayo ng Korean political series. Hindi ka talaga kumbinsido sa report ng kapulisan kung ano ba talaga ang cause of death ni Cabral. Kasi ang impormasyon naman na nakukuha natin galing sa otoridad ay hindi nga sa kapulisan eh. Impormasyon galing kay John Vic, anak ng kagwang, at impormasyon galing doon sa driver ni Cabral na person of interest na nagkabuhol-buhol pa ang kanyang testimony, kanyang pinagsasabi. Kunyari, maiyak-iyak pa, anak ng kamote. Sana sir, driver, magsabi ka ng totoo. Ano ba talaga nangyayari sa amo mo? Ba't mo iniwan mag-isa dyan sa bangin? Isang oras, takot nga sa heights. Ang nakalungkot yung cellphone, mantakin mo yung cellphone, no? Yung cellphone iniwan sa sasakyan ni Cabral na ngayon pinaghanap ng otoridad. Nasaan yung cellphone? Kung ikaw kaya driver, magtataka ka, sasabihin mo, Madam, layo-layo dito eh. Walang tao, kita nyo, walang tao, no? Malayo sa kabihasnan. Walang sasakyan dito, Madam. Iwan ko muna yung cellphone, Madam. Iwan ko yung cellphone mo, Madam. Huwag mong iwan sa akin para kung in case of emergency, makontak kita. O, di ba? Simple lang yun eh. Madam, naiwan cellphone mo. Babalis para pag gusto mo na akong ipasundo, masusundo mo ako. O, di ba? Ganun yun sana. Pero walang ganung pangyayari at walang ganung kwento. Kaya nga pala nagtatanong kami sa Birada Aguila, di ba niya sinabing tinawagan itong si Cabral? Kasi nga pala yung cellphone naiwan sa sasakyan. Nasaan na yung sasakyan ngayon? Yan ang pinakamalaking tanong. Kaya marami pong, kahit ako hindi ako kumbinsido, kahit kayo hindi kayo kumbinsido. Ang sabi ni John Vic, walang foul plea. Ang sabi niya, walang suicidal attempt. Ang sabi naman niya, bodol plea, meron, anak ng kagwang eh. Pero, ako sa akin kung gusto natin ng katotohanan, mukhang malabo po mangyayari under Marcos admin. Kung ano po ang cause of death talaga niya. Oo, nahulog sa bangin. Ang question dito, hinulog ba o nahulog? Tinulak ba? Kung tinulak po ito, sino ang nagtulak? At sino ang nag-utos na itulak ito? Dahil siya po ang may alam ng lahat ng proponents na nakinabang sa pangungurakot sa kaban ng bayan. Allocables na naging sistema under Marcos admin diyan sa DPWH. At sino ang nag-i-instruct sa kanya na itong kongresistang ito, itong senador na ito, bigyan mo ng alokasyon dito sa allocables? Kasi hindi man niyang gagalaw.
na siya lang. Merong instruction yan sa taas na ito dapat ang malaman natin na ngayon mukhang malabo na pong maisiwalat sa publiko. Wala na eh. Yung pinakasusi eh. Kasi siya talaga ang naghandle lahat ng mga sistema na yan. So, wala na tayong pag-asa doon, no? Mukhang, kung masasabi, sino yung nagturo sa'yo? Sino yung utos, no? Sino yung nag-utos sa'yo na itong mga to ay sa kanya mo ibigay yung malalaking proyekto? Wala na. Patay na si Cabral, eh. Kaya tama yung sinasabi ni Leandro Leviste, yung mga yung computer ni Cabral na nawala sa opisina niya, pati yung mga gamit, pati yung mga cellphones. Kasi yung cellphones, nandun yung mga contacts. Panigurado, may group chat. Panigurado yan, may mga pribadong usapan. Nasaan yung cellphone? Ito yung hinahanap natin. Bukod sa autopsy na gustong gawin ng gobyerno, pati yung cellphone, hinahanap na ho ngayon. Nasabi ni John Vic, ay hawak daw ng pamilya. Yung asawa ni Cabral, tumanggi na nasa kanya yung cellphone. O hito, nagwala po ang asawa ni Cabral at pumalag po sa kagustuhan ng gobyerno na ipa-autopsy. O ito, pakinggan po natin to. Pala yung asawa ni Cabral, medyo matanda na rin eh. Kasi nandito kami, dumating ako dito kagabi, alauna. O, alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. So ngayon, dami nilang hinihingi na mga requirements para ma-release namin, madala namin sa Manila. Eh hanggang ngayon, hindi pa gumagalaw yung papel eh. Sir, ang sinabi po kasi ay nag-waiver po kayo pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa Ay, niyo. sabi ko nga, ito na, nakita naman, pinakita ko na sila yung yung bangkay. Yung nakita nila, tinignan nila kung ano yung itsura. Tapos, papa-autopsy nila na, kung nakita nila siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Ano? Yung... Ba't na papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili mo na, yung sarili niya na hiwain mo pa? Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos biyaan lang, iiwan na lang. Okay, naintindihan natin si Sir, no, na siyempre, mahal mo sa buhay yan eh. Kailangan, parang, namatay na nga, papahirapan mo pa. Yun yung point niya dyan kasi nga, nakita na daw siya ng autopsy, binubuksan pa, iiwan lang daw. Siyempre, mahal mo sa buhay mo yan eh, kasama mo sa buhay. Pero hindi ako agree sa'yo, Sir, na hindi pa autopsy. Pa-autopsy mo, Sir. Para malaman natin kung ano po ang nangyayari talaga. Kasi yung science yung autopsy kasi, malalaman mo talaga yung cause of death na yan. Kung meron bang hatakan na nangyayari, bago po siya na para malaman natin. Yung ayaw ko lang yung DNA test, Ayaw ko na yun kasi nga, ito sinabi naman niya Nakita niyo naman, nandyan yung asawa ko yan Ano bang gagawin ho ninyo? Pero yung autopsy kasi kailangan talaga yan. SOP yun Basta pag mga krimen, normal po yun, sir. Huwag kang matakot, sir. Na autopsy, ganun talaga ang proseso, wala tayong magagawa Pumayag ka, Dito ako hindi agree sa kanya na hindi pa autopsy. Malamang na autopsy na yun, tapos na, Pero yung bangkay hanggang ngayon, hindi pa daw nila nakukuha. Sige nga, tuloy. Mag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos ihiwain mo pa? Para lang ano ang dahilan na wala
wala naman sila nakita ng foul play. May kahilingan pa kayo sa government, sir? Hinihiling ko lang, kasi ako galing rin ang gobyerno eh. Sobra yung ano yan na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Gusto Sabi ko rin ko, magbigay ng reaction, sir, sa attention na binibigay na ako saan galing rin sa trabaho eh. Galing rin sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. Sir, gaano kasakit sa pamilya nyo na naantala pa po? Teka lang. Alam niyo po, naawa rin ako sa taong iyan eh. Kasi alam tayo, mga Pilipino tayo, may normal sa atin na mas makipagsimpatiya ho sa mga namatayan, kahit sino yan. Buhay po yan eh. In-interview ng media pa talaga, no? Na kinukulit pa talaga ng media. Masakit po yung nangyayari sa kanya. Kahit sabihin na natin na kasabwat, no? Pero ito kasi ay nagamit lang eh. Nagiging kasangkapan lang eh. Ngayon lang naman to nangyayari. Under Duterte admin, hindi naman kasi under Duterte admin. Siyempre, under Pinoy, nasa DPWH, 42 years na yan eh. Yung si Cabral. Pag tiningnan mo, parang kawawa rin po si asawa ni Cabral. Kasi siyempre, asawa ko yan eh. Ginaganyan nyo. Gusto nyo pang pahirapan pa, patay na nga, papahirapan nyo pa. Siyempre, maintindihan natin yun. Ang point kasi natin, paano natin malaman yung buong katotohanan? Kahit man lang sa autopsy, malaman po natin kung ano ho talaga ang nangyayari sa mga panahong iyon. Oo, masakit. Pero, yung katotohanan kasi sir eh, kahit man lang yan, malaman ng buong Pilipino. Po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa nyo. Naglulong sa po kayo. Para ano eh. Tapos, ang dami pa nilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami, tapos ito ang ramdaman mo, pahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo? Oo. Kilala na anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Para para doon silang punto. So, Na para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahulog niya? Kasi, ang punto lang naman doon, nagpunta siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Kasi, Tika, no? Siya naniwala siya na aksidente at naniwala siya na walang foul play. Yung asawa ni Cabral. Sige na, anuhin natin yung kanyang statement, no? Kumentuhan natin. Bigyan natin ng parang... Kasi pag ikaw namatayan, sabihin mo talaga na tika lang alamin pa namin eh. Kasi bakit napunta yung asawa ko dyan? Pero sabi niya, pumunta daw dahil stress. Anong ginawa mo dyan sa bangin, sir? Sir, yung asawa mo, takot sa heights. Tapos ikaw ngayon, naniwala siya na aksidente ang nangyayari. Parang ang labo, no? Di ba, pag kunyari kayo sa sitwasyong ito, wala ka sa mga pangyayari at na panood mo lang yung statement ng driver, naniwala ka kaagad doon, mukhang malabo, sir. Pero yung sinabi niya, nakilala ko yung asawa ko, yan. Talagang kilala mo yan, kasama mo yan. So, no need na talaga magpaantawag dyan. DNA test, no? Pero sa autopsy, sir, pumayag ka. Pero sinabi niya, kumbaga, kinuklose na niya, no? Piniperyodan na niya. Aksidente yung nangyayari. Puta. Kaya hindi na kailangan magpa-autopsy. Nakapagtataka naman. Sige nga, tuloy yun. kaugnay po yan nung sa flood control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa sa kaso ng flood control. Hindi kami nag-uusap na pag yung kaso, yung isang kaso niya na sabi nga may attorney ka, ibahala yung attorney mo mag-ano. Dahil kami yung nag-usawa, iba yung namin, pareha kaming engineer, kaya ayaw ko namin ka ng professional jealousy. Kaya umalis ako sa gobyerno. Ang gusto niyo po, ma-release na Pareho po. pala sila Yun lang engineer. gusto namin. Magpapasko, makasamahan man lang namin yung asawa ko lang, asawa ko yung Pasko.
Sabi nga namin nagpaplano kami ng Pasko na yung pamilya ayoko. Kasi, kaya ayoko yung mga anak ko, mabubuli sila. Nagkatrabaho ng maayos. Ngayon po sir, ano po yung mga documents pa na hiningi po nila? Nila wala yung pipirman doktor. Doon sa death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Sabi ko, paano mag-swab ka lang, makakalaman mo DNA ng di ba? Para napadaming proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pagbuksan mo pa yung kayo na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung asawa nyo? Accidental? Siguro aksidente yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami nung before that day. Ano po yung napag-usapan nyo, sir? Wala, nag-usap lang yun. Sabi, mag-anuhan ka muna kasi sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umatin nung ICI meeting, nung hearing, nung 15. Then sinabi ko sa kanya, sabi niya, sige, sabi ko, kausapin mo yung lawyer mo, mag-usap kayo. Dahil hindi tayo nagpapakailaman sa trabaho yan Hindi ako nakikialam ng trabaho Sir, last na lang, nasaan yung cellphone at mga gadget po? Ako hindi pa nakikita, simula dumating ako dito. Kasi nasikasa ko siya. So yung gamit, wala ako nakitang gamit. Sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya solid. Ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinoli. So wala pa ako nakita. Kinausap ko anak ko, wala silang gamit na Asikasin ko pa namin yung gamit. Siyempre asikasin namin yung tao. Okay, sige sir. Puta, laki ng problema ngayon. Kasi sabi ni John Vic na sa kanya yung gamit. Sabi niya, wala daw siyang gamit na nahawak. Saan yung gamit? Putang ina. Pero ako sir, nagtataka lang ako sa iyo sir, no? O nagtataka tayo sa kanya, na statement niya. Sinabi niya na aksidente ang nangyayari. Pero kung titingnan natin yung mga video ni Cabral na nagtrending, takot siya sa heights. Bakit diyan siya pumunta? Pero ang pamilya kumbinsidong aksidente. Ano ang patutunguhan sa investigasyong ito? Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin
gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.